Ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ka na malalim, at ngayong isipin mo ito, ano kaya mandiadya kung lahat na paninala mo tungkol sa kalusang at peda ay isa pala malaking kasinugang? Oo, madaling walang nakadon na tapa na masabi nito sa iyo, pero po sinaman natin ganap na maluso kahit pa sinabi na doktor na wala ka ng pag-asa po sinding umasenso sa peda kahit pa ilang buwan ang palaging kulang ang laman na iyong pitaka. Naisip mo na ba kung ano ang matbaba kapag naunawan mo na ang iyong katawan at pitaka ay sumunson sa isang pinuno? Ang iyong isipan. Handa ka na bang patunian ito ngayong mismo? Isara mo na ang iyong mamata ngayong dahil ng bigat na iyong katawan sa upon. Pansin mo na kahit nakapiti ka na, dala mo pa din ang bigat sa iyong balikat, sa panga, sa likod. Napat-isipan mo na ba kung ilang kaisipan ang dumadaan sa iyong isip sa bawat sandali? Para tayong napapila na kuts na may nakata na penobumbiya. Alam ko kung gano ito kahirap, kasi ilang taon akong namuhay ng ganito. Patalon-talon ako mula sa isang trabaho patungo sa iba, pumapati na totong sungsa bariga at makatangisip na sungsa aking ulo. Ganian ako hanggang matutan kung ang aking katawan ay ekstantong lesson na nadaman ko sa loop. Kapag tunay kang nakapafang, naintindihan na katawan mo na wala siyang kailang laban o takasan. Zumits mo sinasimun magilom, mag-ipon na lakas, at gamitin ang lahat na makakaya upang buuin ang kalusang at kasagang. Mukhang simple, pero napakatla nito. Napansin mo ba na ang pinakang idea ay dumating kapag kalmado ka? Sa banyo, habang nagalak, bago matulog, hindi ito tasambalang. Gumana ang bata na panjing para sa iyong kabutihan. Hayaan mong guman ang iyong katawan ngayong. Isipin mong bawat kalamnan ay bumibita sa bigat, parang bulak. At habang zinaga mo ito, tanugin mo ang sarili, bakit ba ako lading tensinoda, aliga, inubot ang oras sa mga bagay na hindi ko naman mababago? Ilang gabi na ba akong nawan na tulog kakaisip na mapinakamang senaryo? Ilang bet na ba akong nakalikha na sakit sa isip na hindi naman nakikita sa dasulan na pagusuri? Along sa mapag-aran sa pamantan na Stanford, siyam na po sa bawat isang dang alahanin na inaga ang ating tulog ay hindi naman talaga nandiyan. Pero kahit ganun, binabaydan natin ito gamit ang katawan. Unser, hirap matulog, sakit na ulo, migray, pati problema sa puso. Kaya naman, may saysayba na ibayat mo ang iyong kalusang para sa bagay na hindi man lang naganap. Natutan ko ito sa mahirap na paran. Matapo kong iwan ang baudiga, dala ko pa din ang tensyon na ilang tao sa aking loop. Naniriali ako, hirap huminga, palaging may sipon. Isang araw, umpo ako sa isang upong katulad na inupon mo ngayong at napasya. Ngayong, hindi ko isipin ng alinmang problema. Hindi ko alam ang ibig sabihin na matmedita nun. Wala akong bani, wala akong insenso, wala kahit ano. Umpo lang ako, tahimik, naramdaman ko ang katawan kong gumagang. Alam mo ba? Dun sa katahimin ko una nakuha ang isang malaking idea sa negosyo. Kapag nakapafang ang katawan, lumalak ang espasyo na isipan para mading kung ano ang nais iparin na sansinuko sa iyo. Nadama mo ba ang kaiban? Ngayong, nais kong subun mo ito kasama ko. Araw-araw, sa susunod na 7 araw, umpo ka sa iyong kama bago matulog. Ay patunga makamay satut, isara ang mamata at sabin sa iyong katawan, bita, iyong lang, dahil mong hatakin pababa na bigat na mundo ang iyong balikat, paluin ang nu, iwan ang hipit na panga, paluin ang tiyan. Manatili ka ng 5 minuto sa ganitong posisyon.
Madading tila walang halaga ang 5 minuto para sa tambung araw nakadikit ang mata sa cellphone, balisa, numugwang na de problema. Pero ang 5 minutong pahinga ay makapalit sa iyo na de ilang taong pisikan at mental na paghihifa. Nakita mo na ba ang isang tao may milyong pera na lading kinakan, may sakit at pakot na pakot? Ako man, hindi pa. Ang katahimin na isipan ang siyang pintun papasok sa kasagang. At hindi ito guni-guni ko lang, ipinapilan ito na agam na tinata na kwantong fisik, lahat ay may panding, lahat ay humilian na kaudin nito. Kapag ang katawan mo ay payapa, dumating ang mga idea na kanmado, dila sinamagan, at mapakatan dumadalo ng walang hidap. At kung inisip mo na napakifa patigin na mainisip, gusto kong ipangkoko mo ito sa akin. Sa oras na mapansin mo may negatibong pag-isip na sumulop, palitan mo ito na malalim na paghinga. Huminga ka papasok habang bumiling mula 1 hanggang 4, pidilan ito na 4 na bilang at ilabat ito sa 4 na bilang din. Madali lang. Gawin mo ito ng paulit-ulit kung kinakalang. Sa ganitong paraan mo mapapakam ang utak mo kapag kinakalang. Kasama mo ako dito habang pinapakit mo ito. Hindi mo kailan na kahit sino para zumaman o gumaling. Ang kailan mo lang ay matutang utusan ang sarili mong katawan. Siyang unang tsabada na dapat mong pasumbago kamat patako na isang negosyo, isang kumpanya o isang malaking kayaman. Kumala ka, bitawan mo lahat at hayang dumalo sa bawat himay-may na katawan mo ang enida na ipinadaan ko ngayong sa iyo. Madama mo ang bagagang kiliti at kapaypa na mataga mo nang hindi nadaman. Itago mo ito sa iyong puso. Sa tuwing mabigantan ka sa dibdib o bibigat ang isipan mo, bumalik ka dito sa ganitong estado. Mas magaan ka kaysa sa inakala mo. At kapag nading kamado ka, gumagang din ang takbo na buhay mo. Pabayaan mo na ang tensyon. Bigyan mo na puwang ang kasagang na manidan sa loop mo. Handa ka na ba? Kung ganong, huminga ka na malalim at matiwan lang. Napansin mo na ba kung paanong kadamihan sa mataw ay zingungon ang bumbay nila sa pagahubon na pera? Natatya sila na 8 oras, 10 oras, 12 oras bawat araw, pero parang hindi pa din sapat ang kita. Ang iba, maganda nga ang kita pero naububudin sa utang, walang saysay na gastos, o di kaya ay hindi lang talaga madunghawan ang kinikita. At sasabihin ko sa iyo kung bakit, dahil walang natudo sa kanila na ang pera ay hindi lang basta kung ano ang laman na pitaka mo, kundi kung ano ang nilalan na utak mo. Ako mismo, sa mahabang panahon, hindi ko ito alam. Ako ang tipiko na tsabada, walang patit na oras na tsabaho, pakot ang katawan, bumapak ang kalusang, pero lading buta ang bunsa. Isang araw, na mabasa ko ang aklat na tingin graudik, napatangto ko, ang kayaman ay hindi tungkol sa suwet, hindi mana, at hindi dahil sa subong oras na trabaho. Ito ay isang pasya sa isipan. Pinipili mong jumaman bago mo pa makita ang salapi. Parang kabalitan, hindi ba? Pero isipin mo ito, ilang tao ang kila mo na nanalo sa loto at pagkatapo ay naubos ang lahat? Ilang tao ang namanan de milyong halaga pero ngayon wala nang matidan? Nandiya ito dahil ang isipan ay hindi pa handa para hawan ang zaman. Parang banda na may buta, kahit paulit-ulit mong ladian de milyong pera, tutulo din ito agad. Ang tanging paraan para manatili ang zaman ay sunang buta. Ang banda mo ay ang isip mo. Namintindihan ko ito, wala pa akong natapo na mata na paralan. Pero mali na sa akin ng isang bagay, ay oko na de maliit na kita.
Nabukas ako ng negosyo sa paliling gamit ang hinidam na walit at isa matatak na paniniala. Palaki ng isipan ko ang negosing ito at lumago nga ito. Sa unang taon, kumita ako ng mahigit sa 5 milyong piso. Ngayong gusto kong isipin mo ito, ilang bet mo na bang sinabi sa sarili mo na hindi ko kayang kumita ng ganito kalaki? Hindi ako magaling sa pera, hindi para sa akin ito. Bawat ganitong salita ay parang hulaw-bulok na ay ko mismo ang nabubu para ikulong ka sa kulong pinasyo mo. At hindi lang ako ang nasababi nito, may pag-aaral na nailatan sa Journal of Financial Therapy na napapita na ang negatibong paniniwala tungkol sa pera ang pinakaming balakid sa pariman ng isang tao. Higit pa kaysa sa sahot o ang tanong pinaaralan. Gusto kitang tanugin ngayong, nailang ka ba sa idea na makakon ka ng napakaming pera? Nakakakaba ng konsensya kapag naisip mong bumili ng isang bagay na mahan para lang sa iyong sarili? Natatako ka ba mawalan ng lahat? Kung oo ang sagot mo sa alinman dito, tanda mo ito, hindi ang pera ang problema, kundi ang parang kung paano nasanay ang iyong isipan na makitong dito. Si Oprah Winfrey buhay na patunin nito. Galing siya sa matinding kahiran, nakaranas pang-abuso, patakili at diskrimang. At ngayong isa na siyang bilyona, hindi niya hinitay na matbago ang mundo para maramdaman niya may aman siya. Binago niya muna ang sarili niya sa loop. Pagkatapo, ang lahat sa labas ay sumundo para makasya sa bagong larawan na nilika ni tungkol sa sarili niya. Dahil mo ito sa iyong araw-araw, tuwing sumisilip ang takot na maubusan ka ng pera, tingnan mo ito na parang matnan ka na gustong kunin ang iyong katahimin. Papega mo ba ang matnan ka na pumaksok sa bahay mo at dahil lahat ng pag-ari mo? Kung hindi, bakit mo hinahayaan agawin na takot ang iyong kasagang bago pa man ito dumating? Kumuha ka na papel ngayong, kahit luma na, at isut mo ito, ako ay kadat dapat sa lahat na kasagang sasansinuko. Idikit mo ito sa pinto na banyo, sa salamin, sa pedido. Basan ito ng talong bet bawat araw. Sa umpisa, tatawa mo ito, pero kala na mapapin mong inulit mo ito sa isip kahit hindi mo na malalin. Ganito palakan ang bagong pag-isip. Lagi kong sinasina ang zaman ay dosula na isang isipan na maso ang pagkakain sa iyo. Ang pera ay enidia. Gusto nito ang galo. Lumalay ito sa matang takot na gumato o gumagasto ng walang papalan. Kaya nga itinucho ko, huwag matsaba para sa pera. Matsaba para sa larawan mo na kasagang sa iyong loop. Ang pera ang hahabon sa iyo. Nalala ko isang pagkakan, no mayaman na ako, na nawala sa akin ang malaking halaga dahil sa patitiwa sa maling tao. Sa araw na iyong, puwit akong bumalik sa luma kong ugali bilang biktima. Pero humito ako, huminga na malalim at sinabi ko sa sarili, ako ang pinaguman, ang pera ay ilot lamang. Kung matutiyo ang ilot na ito, bubunson ko ang panibago. At sa loob na ilang buwan, nabawi ko ang lahat at nadobaw pa. Ano ang sikreto? Ang isip ko ay nakapimi sa kasagang, hindi sa takot. Para makapisiya si sungka ngayong, kumuha ka na isang bada at ilagay mo sa bunsa mo sa loob na 7 araw. Sa tuwing mahahaka mo ito, isipin mo, ako ay umakit na pera na madali at paulit-ulit. Isa lang itong barya. Oo, pero palala ito sa pisika na mundo na sumunson ang universo sa tama ang inisip. Hindi mo kailang matpalit agad na trabaho ngayong o matbukat na negosyo bukas. Kailan mo munang bukan ang kaisipan mo para paniwanak at dapat kang kumita ng mas malaki, gumato ng tama at makinvet na matalino. Isang hakbang sa bawat pagkakan. At tanda mo,
Huwag kang huming na koti, huwag kang makunten sa taydatara. Hindi alam na san sinuko ang kaiban na paginggi na isang badya o na isang milyon, tumugong ito sa dalat na iyong inisipat na raman. Ngayong din, habang binaba mo ito, may nabago na sa look mo, patulo mo lang pakai ang katiyakan na ito. Ang kasagang ay hindi lamang para sa ilan, ito ang nature na estado na taong mazumak-uto sa sarili niyang isipan. Kaya mo ito, kadat dapat ka at makakatan mo ito. Ganito ang takbo nito. Mag-isip na malaki, dahil ito na malaki, at tanggapin ito ng higit pa sa inasan. Simula pa lang ito, napansin mo ba kung gaano kadali ang maglako? Maglako sa tiyapi ko, sa panahon, sa trabaho, sa gobyerno, sa buhay. Ang mataway zingungon ang maraming orat, ado, minsan tao, pinapala ang ugaling ito ng hindi na malalim. Ziding sila at sasabin, isa na namamahirap na ado. Bubunson ang pitaka at bubong, wala talaga akong pera para sa kahit ano. Titing sa salamin at masabi, hindi ko na kaya mukhang ito na patgot. At pagkatapo matatang kung bakit hindi umusat ang buhay nila. Ang hindi naintindihan na marami ay bawat kataga na binibita natin ay parang buto na iniasik. Ang lupang tatanggap nito ay walang iba kundi ang ating isipan. Kapag reklamo ang itinatim mo, kakapunang anihin mo. Kapag pasalamlat ang pinipili mong itanim, kasagang ang bunga nito. Sa mahabang panahon, isa din ako sa mataw na inisip na ang pasalamlat ay para lang kapag maganda ang takbo na buhay, na para bang gantimpalang ito sa magandang asan. Ngunit tunay na nabago ang lahat na mapatanto ko na ang pasalamlat ay hindi diksiyon kundi isang pasya. Pinipili mong matpasala kahit patila lahat ay sumalong sa iyo. Di danat simila ang himala. Dumana ako sa panahong wala akong wala. Dumana din ako sa sandaling sakit ang kasama ko ado-ado. Naransan ko na di mawalan na tiwa mula sa halot lahat na tao sa palit ko. Ngunit kahit sa zitna na maiyong sinubang kong matpasala. Sa simula, pilit pa nga. Sinasi ko lang sa sarili, salamat at buhay pa ako. Hanggang sa unti-unti, dumadimi ang dahilan ko para matpasala, salamat sa meninit na kip na ito. Salamat sa aideng sumupbugo. Salamat sa pag-usap na ito na natbigay lina sa akin. Ang pasalamlat ay nading bagaginan na ado-ado kong pamuhay. Ang nakakuta, pinatiban na agamang aking natulan sa buhay. Isang pananikit na inilatan sa zwano o personalien sosio-psicolo ang nasiwat na mataong ado-ado na natpapasa ay mas mahimbing ang tulok, mas mataang ang tanong sikla at mas malamang na mabot ang kanilang malaynwin. Isipin mo, pati kalaganing pinasyo ay gumagang. May mapag-aral mula sa Greater Science Center na pamantan na California na napaking ang mataong mazumat pasala ay mas masumat di sinutungkon sa pera at mas koti ang utang. Bakit nga ba? Sapagkat ang taong mazumat pasala ay nabubuha sa kasalukin. Kapag nasa kasalukin ka, mali na ang pag-isip mo. Ang mali na ang pag-isip ay masupumili, mat di sino at makinvet. Ang pasalamlat ay parang nalilino de maduming salamin na de isipan. Pinapawi nito ang ulap sa harap na de iyong paning. Nais ko na maransa mo ito ngayong din. Ipikit mo ang mata mo. Isipin mo ang mabagay na madalat mong hindi pinapin. Ang kama na inulo mo, ang tubig na dumadalo sa gripo, ang pakay sa lup na de iyong pridi, ang liwang na ado na pumapaso sa bintana. Sa isip mo, sabi mo, salamat, isa pa, salamat, isa pa ulit. Dahil mo, huwag lang ulitin. Kapag nakatun ka sa pasalamlat, umangat ang iyong pandinbiya.
At dahil lahat sa sansinuko ay enidia, nakit mo ang mabagay, tao, ay dia at pagkakana nakain sa parehong pandimbiya. Napansin mo ba ang mataw na para bang inakit nila ang lahat na magaganda? O bet ba mo, sila iyong matang likas ng matpasala? Nakila ko minsan ang isang lalaki na nasabi sa akin, Bob, nasimula lang akong umasenso nung tumigil akong bilangin ang mabayarin at siniman kong bilangin ang mabizaya. Tunggagat na linya, pero isa ito sa pinakanting katotohan. Gusto mo ba na mas maraming pera? Matpasala ka muna sa kakanti mong merong ngayong. Nais mo bang gumaling? Matpasala ka sa buhay mo kahit pa naraman mo ang sakit. Nais mo na mas maraming patmaman. Matpasala ka sa maunay ang pinara mo kahit pa may sugat kang nakuha. Sapagkat mayaran ang bawat isa. Ang pasalamlat ang nagpapasakuti para mading sapat. At ang paging sapat ang pandasin na pambiling tagumpay. Ngayong may mumuhi ako sa iyo. Simula ngayong gabi, bago ka pumikit para matulog, isut mo ang talong bagay na ipinapasa mo. Puwit mo itong gawin sa cellphone, sa kwadron, o kahit sa piraso na tissue. Hindi mahala kung saan, ang mahala ay ang layunin mo. Gawin mo ito sa loob na 21 araw. Walang palia, huwat matmadali. Pansin mo kung ano ang matbaba sa iyong sikla, sa iyong mainisip at sa iyong makinahinan. Unti-unti mong mapapin ang mapagkakutma na hindi mo inasan. May mataw mawala, may mabagong tao na darating. May mabayari na magulat kang buga na lang lutas, may diya na basta na lang lilita. Tugon ito na sansinuko sa iyo. Hindi mo kinakalang na hintay pa makumpelet mo ang lahat bago ka matpasala. Kailan mong matpasala para makamtan mo ang lahat? Ganong lang kasim, ganong ito kalatkat, ganong ito katoto. Ang sikreto ay hindi kailanman nasa labas. Natsimila ito sa isang damdamin lamang. Ang damdaming ito ay tinatana pasalamlat. Naisip mo na ba kung sino-sino ang mataw na madalat mong kasama? Pansin mo na mabuti, ano-anong mating ang palaging umaligang sa isip mo araw-araw. Mataw ba silang natutukla sa iyong pakunlat o sila ba ang lading nagahiki na takot? Alilang at malimitasan tuwing binabang mo ang iyong mapangarap? Natutan ko, matapuan na pa kaming pagkadap na ang kalidad na aking way palaging katumbas na kalidad na mataong pinipili kong mapasama. Nung ako'y natatsa pa bilang bumbodo, kumikita ng koti at walang malina na dahil sinsabway, ang mga kaibigan ko noon ay puro reklamo lang ang alam. Inirem ka nila ang amo, ang pamalan, ang suwendo, pati na ang kalusang. Araw-araw ko iyong nariring, at hindi ko na malalin, zinaga ko na din sila. Ang isip ko ay nading salamin na inisip nila. Ano ang nading bunga? Ako'y nading isang patgot na lalaki, walang pangarap, sakitin at baw sa utang. Nabago lamang ang lahat na may isang lalaki na dumating sa aking buhay, si Raymond Dulas sa Tanfort. Inabot niya sa akin ng isang aklat, isipin at zumaman ka. Ngunit higit pa sa aklat, mas mahala ang kaniyang presensya. Hindi sinagakala, hindi sinakuken na problema. Ang usan palagi ay tungkol sa mga posibilidad. Tuwing kausap ko pakiram ko ay iniangat niya ako na para akong lobo na nakatili sa lupa at ang gunting na pumuton sa tali. Gusto kong itanong ito sa iyo ngayong, Directa, sino ang taong iyong sabway mo? Sino ang iyong Raymond Dulas sa Tanfort na natutukla sa iyo na mading mas mabuti? O mas malala pa, hindi mo kaya na malalin na ang mataw na sa palit mo ay pawa mapabigat na bumabak pababa sa iyo tuwing sinubo mong umangat? Isang taniyak na pag-aral mula sa Harvard ang napakita na tayo ay katumbas na kabuang ugali na 5 taon na pinakanda nating kasama.
Kung sila ay laging balisa, ay ko din ay maging balisa. Kung sila ay negatibo, parang etpongha mo din itong sisipsin. Ngunit kung sila ay nakatunsalaynuin, puno na de pag-asa masagang hula mo, ay ko din ay maging ganong. Paulit-ulit ko na itong nasakian sa aking mapasasani. Mataw may napakaling potensyo, pero pag-uway, kasama sa hapat ang mataw na pinatan ang kanilang mapanggazap, at sa katahimin, dahan-dahan nilang isinuko ang laban. Ganito namamati ang magagang idea bago pa man isilang. Hindi mo kailang talikun ang sinuman, pero kailan mong matutang protektahan ang iyong enerhiya. Kung may tao na puro duda lang ang ibibun sa iyo, palitan mo ang usan. Kung hindi mataguma, lumipat ka na sa lugar. Kung hindi pa din mataguma, palitan mo ang iyong grupo. Kung minsan, kailan magbigay dan upang ang tamang tao ay magkaroon na sa puwang sa iyong buhay. Isang halimbawa nito ay si Steve Jobs. Si mismo ang pumipili na mengat kung sino ang mananitili sa palit niya sa kumpanya niyang Apple. Ang mapangkarang tao ay hindi tinatang. At ang mabumaba sa kalidad na sa kaniyang idea ay hindi pinanatina. Kaya sinakalikha na sa maprodukang nabago sa mundo. Alam ni, aliman sa dalawa lang ang mandada. Kung may isang bagay na nais kong bitbin mo mula dito, ito iyong lahat ay namumula sa lukmo, ang iyong kalusang, ang iyong kayaman, ang iyong mapakakan. Bawat detalye ay hinugi adong sa imaheng ipinipa mo sa sarili mo at sa kapayapang iniganta mo sa isip. Simple lang ito, pero lubha makapaban na sa buhay. At dahil nandito ka na din, handang bumuo na sa mas masagang at maluso na buhay, inaniya niya kita manatili kasama ko. Ang susundo na palat na makikita mo diyan sa screen ay tutong sa iyo na makakiapa no de isa pambaitang sa harang ito no de kazunggang upang sa bawat hakbang ay ko ay mading kahit isang barara na mas maso kaysa sa kung ano ka ngayong. Taos puso akong nagpapasa sa iyong palalaki kasama ko hanggang dito. Hinihina kita sa susundo na palat. Sama-sama tayo.